Nasa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Diretso tayo sa mga balitang naglalagablab mga kasama ngayong Miyerkules po ng tanghali. Sa Quezon City, nasa magit 100,000 piso natangay ng 2 holdapper sa isang tindera ng manok. Ayon ho sa biktima si Marilo Gubat, hindi nakatakip ang mukha ng mga sospek at lakas loob na nanutok ng baril sa nila para sa pilitang kuhanin ng kanyang bag na naglalaman ng pera, cellphone at relo. Matapos gagawin ng mga sospek ang bag ng biktima, agad hinabol ng asawa ng biktima mga sospek kasama ang gwardiya na nasabing pamilihan. May pulis namang rumisponde sa insidente kung saan nagkapalitan pa ng putok ang mga ito hanggang sa magkahabulan pa at makaabot sa may dapitan kanto ng Cristobal Street sa may Sampaloc, Maynila. Nabatid po na may mga kasamaan pa ito nag-aabang sa lugar kung saan isinakay ang mga sospek sa isang Montero na kulay light blue na may plate number NOW246 para agad tumakas. Patuloy naman pinaganap ng otoridad ang mga sospek na nasugatan sa engkwentro. Balikan lang natin yung Cebu, ang pagsuspende kay Governor Garcia, walang politika ayon ho sa Malacanang. May report si Deo de Guzman. Deo, iradyo mo. Itinanggi ng Palasyo ng Malacanang na politika ang dahilan ng pagkakasuspende ng Office of the Executive Secretary kay Cebu Governor Gwen Garcia. Inihain kaninang umaga ng Department of Interior and Local Government ang suspension order sa gobernadora dahil sa kasong pag-abuso sa kapangyarihan. Nag-ugat ang kasong ito dahil sa pag-ibit umano ng gobernadora sa pondo ng Office of the Vice Governor na si Vice Governor Agnes Magpale na kapatid ni Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Ayon kay Communications Group Secretary Ricky Carandang, hindi pamumulitika ang pagsuspinde sa gobernadora dahil sinusunod lamang nila ang tamang proseso ng batas. Kaninang umaga ay inihain ng 6 na buwan na suspensyon kay Garcia na leader ng One Cebu Party na kalabang partido ng administrasyon sa susunod na taon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Ang simbahan naman nangangamba naman sa posibilidad ng pagpasa sa iba pang panukalang taliwas sa turo ng simbahan. Sama natin sa Bida Live, may report sa Angel Ronquillo. Angel, iradyo mo. Nababahala nga ang Simbahang Katolika na matapos maipasa Reproductive Health Bill, sunod na isusulong sa Kongreso ang iba pang kontrobersyal na panukala na manay taliwas sa turo ng simbahan. Partikular na tinukoy ng Antipolo Bishop Gabriel Reyes, ang Chairman ng Episcopal Commission of Family and Life ng CBCP, ang mga panukala na magbibigay daan sa pagkakaroon ng diborsyo, same-sex marriage at euthanasia. Naniniwala si Reyes ang Irish Bill ay magiging tuntungan ng mga nasabing panukala, lalo pat isa umanang malaking banta sa katatagan ng pamilyang Irish Bill. Dahil na lamang umano nang naganap sa ibang bansa na bypass ang Irish Bill na naging dahilan upang pagdami na insidente ng premarital sex. Bulso dito, patuloy man nung gagamitin ng simbahan ang kanyang pulpito para ipaliwanag sa mga mananampalatang Katoliko kung ano ang kasamaan na maaaring dulot ng contraceptive. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Alakayan sa bycam ng RH Bill na nanatiling kalmado. May-report si Grace Mariano. Grace, iradyo mo. Nagpapatuloy pa nga rin ng Bicameral Conference Committee sa Reproductive Health Bill na ginaganap dito sa Century Seafood Restaurant. Hindi ito bukas sa media pero sa impormasyong ating natanggap, nananatiling kalmado ang talakayan. Ang mga kinatawa ng Senado ay sina Senators Pia Cayetano, Alan Cayetano, Bongbong Marcos, Francis Pangilinan, TG Ginggona, Tito Soto, Ralph Recto, Ping Lacson at hindi nakarating si Coco Pimentel. Sa kanila, sina Soto at Recto ang aktibo sa BICAM meeting. Una rito, tiniyak ng dalawa na hindi nila hayaang mabaliktad sa BICAM ang mga probisyon na napagkasunduan sa Senado. Sa panig naman ng Kamara, ang mga kinatawa na nandirito ay sina Congressman Rogelio Espina Jr., Cesar Sarmiento, Henedina Abad, Janet Garin, Antonio Tino, Edsel Lagman, Teddy Bagilat, Kaka Bagao at Danilo Suarez na siyang aktibo ngayon sa talakayan. Nasa BICAM din sina Health Secretary Enrique Ona at Assistant Secretary Eric Tayag. Natapos ng talakayan ang definition of terms at ngayon ang pinagtatalunan naman ay yung parental consent bago pagkalooban ng mga contraceptives katulad ng kondom ang isang minor de edad. Sa versyon kasi ng Senado, dapat ito ay mayroong consent o
pahintulot ng kanilang mga magulang, pero sa bersyon ng Kongreso, hindi na dapat pa ang parental consent para mapagkalooban ng contraceptives ang mga menor de edad. Umaasa naman si Cayetano na hindi na magtatagal pa at lulusot na ngayon sa BICAM ang panukala, lalo pat kahapon ay nagsagawa na anya ng pre-BICAM hinggil dito. Sa tansya naman ni Lacson, posibleng January na maratipikahan ng RH bill sakali mang lumusot ito ngayon sa BICAM dahil huling sesyon na daw nila mamayang hapon. Kasama mo sa Senado para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Nagretirong PNP chief nag-iwan ng pamana bilang tulong sa mga susunod pong henerasyon laban sa kalamidad. Kasama natin sa balita, may report mo sa Camp Crame, si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Nag-iwan ng isang magandang pamana ang nagretirong PNP chief Nicanor Bartolome. Ito ay bilang tulong na rin sa mga susunod na henerasyon laban sa bansalang hagupit ng kalamidad. Sinabi ni Bartolome na mayroong 10 milyong mga puno ang iiwan niya, bahagi ng pinasimulan niyang greening campaign hanggang Pebrero pa umano sa susunod na taon ng kampanyang ito, at inaanyayahan niyang maging ang publiko na ipagpatuloy ang ganitong mga uri ng advokasya. Aminado kasi si Bartolome na maging ang mga sariling kabaro ay hindi pinaligtas ng galit ng Bagyong Pablo, kung saan mahigit 250 mga pulis at kanilang mga pamilya ang nawala ng tirahan. Kaya naman personal niyang binisita ang mga ito kamakailan sa Compostela Valley at Davao Oriental para tingnan ang kanilang sitwasyon at binigyan ng mga ito ng karampatang tulong. Kasama mo sa Campo Crame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Factory worker pinagbabaril ng riding in tandem sa Quezon City. Report si Silvestre Labay. Silvestre, i-radyo mo. Dalawang tama ng bala sa katawan ang kumitil sa buhay ng 44 anyos na si Jesus Gamba, isang factory worker na pinagbabaril ng riding in tandem matapos na tumangging ibigay ang kanyang bag na naglalaman ng 100,000 pisong cash sa G. Aquino Street malapit sa kanto ng Santo Domingo Street sa Barangay Balingasa, Quezon City. Ayon kay SPO Nado Bajonga ng UCPD Station 1, napag-utusan naman ng mag-withdraw sa isang ATM machine ng kanyang mga kasamaan sa trabaho si Gamba, at nang pabalik na ito sa Imperial Rubber Synthetic Company, tinapatan ito ng riding in tandem at pwersang inagaw sa kanya ang body bag na naglalaman ng perang na i-withdraw. Pero nang pumalag ito, dito na pinagbabaril ng mga suspect. Matapos ang insidente, agad nagsitakas ang riding in tandem na pawang mga naka-helmet at kapwa naka-jacket, sakay din ng hindi pa naplakahang motorsiklo. Kasama mo sa Quezon City, para sa DXL 558, ako si Silvestre Labay, RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Inamin po maasama ni Nonito Donaire na pressure siya sa kanyang laban kay George Arce dahil sa pagkatalo ni pambansang kamao Manny Pacquiao laban kay Manuel Marquez. Ayon sa The Filipino Flash, meron ding pressure pero sinabi na lamang niya sa kanyang sarili na ibibigay niya ang kanyang lahat ng makakaya para ma-knockout si Arce. Gustuhan niya magdala ng tagumpay sa bansa kung kahit inialay daw niya sa Pilipinas ang kanyang naging laban. Ang naging laban po din anya ni Pacman ay naging dahilan din niya para wag baliwalain ang bawat minuto. DZXL Showbiz Balita. Wala si Loli, baka bukas na. Bukas Bukas. Yan. Pero may balita tayo tungkol sa panggugulo na naman. Itong magulong aktor daw, umano. Nasangkot na naman sa gulo yung aktor na si Baron Geisler. Ba? Matapos manggulo na naman sa MVP Ball. Party ng MVP na si Manuel Pangilinan. Manny Pangilinan para ho sa kanyang TV network. As usual, naituro na naman ang ugat ng panggugulo dito na yung kanyang kalasingan. Una raw na kabanggaan nito ay ang showbiz host na si IC Mendoza matapos insultuin umano ang kanyang damit. Tinawag mo namang cheap yung damit daw ni IC. Sabi ni Baron. Yan, cheap po naman. Pero hindi naman daw nagalit dito si IC. Pero sana daw dapat ditong balansein ang kanyang bisyo. Sumunod naman dito ay yung Juan daw. Meron na naman. May nakompronta. Doon mismo. Nakompronta daw si Geisler. Isang aktor, Edgar Alan Guzman. Dahil umano sa hindi lamang pagbati kay
kay Baron. Hindi kasi binati, para dinedma lang siguro. Walang kadala-dala. Sabi ni Baron, respect seniority. Yes. Matanda na siya dapat sinirespect. Dapat manuhin mo na lang. Nagmano ka sana. Para talagang, at saka yung panghuli, yung daw paghalik. May pangatlo pa. Pangatlo, ninakawan ng kiss ni Geisler, yung TV host na si Divine Lee. Dahil sa halip namang beso-beso lamang daw ay biglang humarap itong si Baron. Di sakto. Di sakto. Paano yan? Tinawag siyang bastos ka. Meron pa pala. Meron pang inagaw na microphone doon sa reporter ng TV5. Ay talagang ibang klase. Nangyari yan nung December 17. Kailan ba yun? December 17, Lunes. 17. Diyan ho sa Meralco Compound, Ortigas. Pero ang nagsabi, ayon dito sa PEP, yung Philippine Entertainment Portal, kaninang umaga nakausap doon nila si Baron. Sabi niya, wala namang gano'n na, wala namang nangyari. Mahilig sila gumawa na kung nandun ako, laging sinasabi, may nangyari. Wala naman daw talaga sabi niya, kwan ba? Nung tinanong lasing ka ba? Di ako lasing. Di ako lasing doon sabi daw sa telepono. Sabi daw ni Baron bahala na sila. You know, I do something nice, people will suggest other things, you know. It's fine. Ayun pero yung tatlong nauna mga celebrities, sabi may ginawa daw talaga. Pero sabi niya Baron, wala daw talaga. Tapos sabi niya, I don't know. You let people talk about me. Ganun lang. People like to talk about me. People like seeing me. I'm like a novelty item to them. Once Baron is there, there's an issue. Hindi ako lasing. Ako pa mga kabaron yan. Sabi niya, happy daw siya nung sabi na yun. Yun, ano nangyari? Ano pa ba? Sabi ni... yun na. Yun sinabi. Nakatulog na. Nung tinanong siya, gusto mo bang bumalik sa rehab? Napapigil siya. Sabi niya dun sa kausap sa telepono, Ma'am, masyado namang nakaka-insulto yung tanong nyo. Ayan. Ayaw yun. Tapos Merry Christmas na lang daw ang naging ending. Yan. Okay. Pero ongoing daw yung kanyang medication. Yan. Pero nagpasalamat siya, pakisabi na lang daw, sabi ang kuya niya pala doon si Derek Ramsey daw. He's really a good person daw. Boy of his dreams. A boy of his dreams is helping him reach the dreams daw. Hindi ako lasing, hindi siya lasing. Sinabi pala. Nagliwanag naman pala siya. Sa Meralco doon. Maliwanag Tigas-gas, hindi umaatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghit. Ito pa. Wala. Si Rated R. Ang aga naman ng bakasyon. Wala. Kahawa-hawa nito. Aga, wala pang Pasko Bakasyon na kayo. Di bale, kung nakakabilib na ang iba't ibang kulay at disenyo ng contact lens na lumalabas ngayon, mas nakakabilib raw ang inimbentong contact lens sa Nent University sa Belgium. Dini-develop na kasi nila ang contact lens na may LCD na kayang mag-display ng cellphone message sa loob. Ayos ka, di ba? Para eye to eye na lang. Para hindi mo na kailangan magsalita. Hindi na. Lalabas na lang dito. Matik na, babasahin mo na, malapit sa'yo. Maliban doon sa cellphone messages, sa iyong mata ay may mapa rin, map direction. At pwede kang makapanood ng pelikula. Di ba? Ayan, pelikula daw, Real Besa. Mahilig si Real Besa ng pelikula. Di ba? At yung, dito ka pala. Ang sabi ng gumawa ng project na yan, malaking tulong ito para sa mga tao katulad to ng smartphone. Yan. Pero, yan po ilalabas after 5 years pa raw. Yan, abangan. Yeah. Thank you. Auto lumabas 6:49 kagabi, December 18, 11, 1, 23, 18, 37 at 5. Ang 642 Droho ay numbers 22, 35, 8, 18, 25, 9. Pares walang winner. Naglalagablab na mga balita. Para doon sa mga may problema sa kalusugan, makinig gabi-gabi sa Lunas Kalusugan 8:30 to 9.
ni Kuya Rudy Liwanag. Yan. 8:30 to 9 ha. Mamaya meron ulit. Alright. Dire-diretso po mga naglalagablab na balitang tatak RMN ang yun napakinggan dito sa DCXL 558. Yes, of course. Of course. Yes. Sa mga, saan ba ako? Ito na, petsa na. Tanghali ko ng Miyerkules pa lang, December 28. 2012? 28 ay malayo pa. December 24 ay holiday. Yeah. Special non-working. Okay. Pero ngayon, December 19 pa lang. Yeah. Alright, 2012. Kasama niyo po sa serbisyo publiko mga sama. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako po si Buddy Obera. Tama. At from the city of Sambo, Luceres Primo Hermano, guwapong-guwapo, Weng de la Peña. Kami po ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!